Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo ay mananalangin, ganito ang sabihin ninyo: Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin." Sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Wag mo nga akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.' Sinasabi ko sa inyo, hindi pa man siya bumangon o hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya ay humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit?
ibibigay niya ang Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo rin po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Happy Grandparents' Day po sa mga lolo at lola. Pakitingnan nga yung katabi, mukha na bang lolo? Mukha na bang lola? Happy Grandparents' Day po. O yung mga anak na nandito, pakibati ang inyong mga lolo at lola, no? Huwag magpasaway ngayong araw na ito, no? Araw nila. Happy Grandparents' Day po sa mga nakasubaybay sa ating online na mga lolo at lola. Nais kong simulan ng ating pagdiriwang sa isang kwento. Minsan, may isang anak na galing simbahan ang umuwi sa kanilang bahay na malungkot. Napansin ng kanyang ama na hindi masaya ang kanyang anak nang umuwi. Akala ng tatay, pagod lang. Kasi galing simbahan, malayo ang simbahan, baka napagod sa biyahe. Ngunit, nang isara ang pinto ng kwarto, naramdaman ng ama na parang galit ang kanyang anak sapagkat napakalakas ng pagsara ng pinto. At dahil dito, pinuntahan ng ama ang anak sa kwarto. At tinanong ang anak kung anong problema. Anong nangyari? Sumagot ang anak, no, Tay, hindi ko makita o hindi ko na nakikita ang kabuluhan ng aking pagdedebosyon at pagsisimba. 10 taon na akong nagdedebosyon. 10 taon na akong simba ng simba at marami na akong humilya ang narinig, pero parang walang nangyayari. Parang hindi nababagong aking buhay. Hindi ko naman natatandaan ang mga humilya. Wala namang nangyayari sa aking panalangin. Walang nababago sa aking pagdedebosyon. Sayang lang ang pagdadasal ko. Sayang lang ang pagsisimba ko. Hindi naman dinidinig ang dasal ko. Naranasan nyo ba yon? Naranasan nyo ba yung dasal ka ng dasal? Parang wala naman. Simba ka ng simba, serve ka ng serve, hindi naman nababago ang buhay. Parang hindi binibigay ang hinihingi. Naranasan nyo na ba yon? Ayun na lang kausap ko yung sa camera, parang wala rin naman sumasagot no? No, itong mga to, no, ang hirap kausap ninyo talaga, no? O yun na lang mga nasa bahay, naranasan nyo na ba yon? Abuti pa yung nasa bahay sumagot. No? Itong mga nandito, ewan ko po, no? Nangiti yung ama, no? At nagkwento na lang sa anak. Sabi niya, alam mo nak, kami ng nanay mo 50 taon ng kasal. At magaling magluto ang iyong nanay, alam mo yan. Kaya nga binabalik-balikan ko, kaya lagi kong inuuwian ang nanay mo dahil sa kanyang luto. Sabi niya, nung nagtatrabaho pa ako, kahit gabi na ako umuwi, hindi ako kakain. Kung hindi lang din luto ng iyong nanay. Kaya kahit gabi na, uuwi ako at kakain. Pero kahit anong sarap ng luto ng nanay mo, hindi ko maalala kung kailan niya niluto ang isang putahe. Hindi ko nga maalala kung ano ang ulam natin noong isang araw. Pero isa lang ang alam ko. Lahat ng pagkain na niluto ng iyong nanay, pinalakas at pinanatili ako sa buhay.
kahit hindi ko maalala, kahit hindi ko matandaan, ang alam ko, pinanatili nito ako sa buhay. Mga kapatid, ito ang panalangin. Sabihin nyo nga po, panalangin. Ganito po ang nagagawa ng panalangin. Totoo, minsan o madalas, parang walang kabuluhan ang ginagawa nating pananalangin. No? Yung hingi ka ng hingi, dasal ka ng dasal, hindi naman binibigay. Hindi ba? Parang walang kabuluhan kasi punta ka ng punta sa simbahan, hindi naman natutupad ang ating dinadalangin. At tila hindi pinapakinggan ng Diyos dahil wala namang nangyayari sa atin. Ganun pa man, hindi man natin pansin, pero ang nagagawa ng panalangin sa atin ay tayo ay panatilihin. Panatilihin. Subukan mong itigil ang pagdadasal. Subukan mong itigil ang pagsisimba. Bukod sa ikaw ay maliligaw, ang iyong pananampalataya ay manghihina at maaari pa itong mawala. Subukan mo. No? Akala mo ba walang nangyayari sa'yo dahil kakadasal mo? Pag tinigil mo, sigurado may mangyayari sa iyo. Kaya naman, ang ating mga pagbasa sa araw na ito, tinuturuan tayo hindi lang kung paano manalangin. Hindi lang kung ano ang ipapanalangin, kundi ano ang disposisyon sa pananalangin. Dalawa lang yung tatandaan natin kapag tayo ay nagdadasal. Una, dapat ang disposisyon masigasig. Sabihin nyo nga po, ipinakita ni Abraham sa ating unang pagbasa kung paano maging masigasig. Isang araw, nagalit ang Panginoon sa mga eskandalo at mga kasalanang ginagawa ng mga taga Sodoma at Gomora. Sobra kasi yung mga tao noon, makasalanan, sobrang sama, at daming eskandalong ginagawa. Kaya naman naisip ng Panginoon, parusahan ang mga tao at lipulin ang mga taga Sodoma at Gomora. Ngunit, nagdasal si Abraham. Nagdasal. Ang ganda nung dasal, ang ganda nung dinadasal ni Abraham. Nagdasal siya sa Panginoon at humiling siya, Panginoon, kung meron bang 50 na matuwid sa Sodoma at Gomora, parurusahan mo ba ang lugar na yon? Sabi ng Panginoon, hindi. Hindi ko parurusahan, alang-alang sa 50. Dahil makasalanan ang Sodoma at Gomora, hindi sigurado ni Abraham kung meron bang 50 mabuti. Kaya tumawad siya. Sabi niya, Panginoon, wag na lang palang 50. 45 na lang po. Kasi hindi ako siguro no? 45 na lang po. Kung may 45 ba na mabuti, parurusahan mo ba? Sabi ng Panginoon, hindi. Alang-alang sa 45. Pero siguro pakiramdam ni Abraham, naku, wala yatang 45, mali ako. 40 na lang po, 40. Baka may 40 na mabuti. Panginoon, parurusahan mo ba? Sabi ng Panginoon, hindi. Alang-alang sa 40. Dahil talagang pasaway ang mga taga Sodoma at Gomora, baka nga walang 40. No? Sabi ni Abraham, Panginoon, 30 na lang. 30. Meron bang parurusahan mo ba pag 30 lang ang mabuti? Sabi ng Panginoon, hindi. Pero talagang pasaway ang mga taga Sodoma at Gomora. No, sabi, mali ako, baka hindi 30, 20 na lang. No, 20 Panginoon. No, tingnan mo, no? Ang kulit ni Abraham, no? Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi pa din. Sa ngalan ng 20, hindi ko parurusahan. Pero talaga,
ang totoo, hindi sigurado ni Abraham kung may 20. Sabi niya, Panginoon, last na, 10. Baka 10 lang ang mabuti eh. No? Parurusahan mo ba? Sabi ng Panginoon, hindi. Alang-alang sa 10. Tingnan nyo, paulit-ulit si Abraham, masigasig magdasal, at iniintay ang sagot ng Panginoon. Ganyan ang pagiging masigasig. Uulit-ulitin. Hindi tumitigil. Kaya may nangyayari o wala, ang pagiging masigasig ay hindi marunong magsawa. Hindi sumusuko at laging naniniwala. Ganyan yung pagiging masigasig. Kaya maganda tignan, ikaw ba, pag nagdadasal, masigasig? Hello ulit. O yun na lang ulitin, kausap ko yung mga nasa TV, no? Kayo ba, masigasig? Ay, sumagot sila. Oo. Ito mga to. Kumisa maganda tingnan muna natin ang sarili natin bago ka magtampo na hindi binibigay. Ang tanong, masigasig ka bang magdasal? Kanina, Salmo Responsorio, ang ganda-ganda ng pagkakaawit, no? Ang tanong, sumabay ka ba? Tumugon ka ba? No? Kung nakatikom lang yung bibig mo, pipikit-pikit ka pa. Tapos magtatampo ka, hindi dininig ang iyong dasal. Nung nagsisimba, tulog ka nung Salmo Responsorio. Ayaw mo man lang sumagot. Ay, nagdasal ka ba? Yun ang magandang tanong, no? Bago ka magtampo, nagdasal ka ba? Hello? Nakaka-guilty, ano? No? O sige, wag na lang ganun. Nung nagsimba ka ba, buo ba yung misa mo? Dumating ka, late na. No? Tapos homily, natulog ka pa. No? Nangumunyon ka lang, pag uwi mo, sabi mo, wala naman nangyari sa akin. Abay, paano may mangyayari? Natulog ka. No? Minsan, tanungin mo natin sa sarili natin, masigasig ba ako nagdasal? O baka naman isang beses ka lang nagdasal, gusto mo pagbigyan na. Isang beses ka lang humiling, isang beses ka lang nagdebosyon, birthday mo pa. No? Pero nung Pasko, nung isang linggo, wala. Hindi ka nakita. Tas ikaw pang may ganang magtampo. Kaya kung minsan tignan natin, no? Ang tinuturo sa atin, maging masigasig. Maging makulit. Okay lang, paulit-ulit. Gaya noong talinhaga sa ating ebanghelyo, narinig natin, di ba? Yung parang kaibigan na kumakatok sa kanyang kaibigan, humihingi ng tinapay. Sabi, pagbibigyan, hindi dahil kayo'y magkaibigan, kundi dahil sa kanyang pangungulit. Anong sinasabi ng Diyos? Sige, kulitin mo ko. Sige, maging makulit ka. Pwede. At alam nyo, ang ganda nung dasal ni Abraham. Yung dasal niya, kasalanan ba niya? Hindi. Sino may kasalanan? Sino may gawa? Ibang tao. Di ba? Ang hinihingi niya, hindi para lang sa kanya, kundi yung kasalanang hindi naman niya ginawa. Pero madalas, ang hinihiling natin, sino may gawa? Sino may kasalanan? Tayo. Humihingi ka ng magandang kalusugan. Sino bang may gawa? Kaya ka may sakit. Hello? Father, ang sarap kasi kumain eh. Diba? Pero humihiling ka ng kagalingan, ikaw din ang may gawa. Anong hinihiling mo? Sana maging successful. Umayos ang buhay. Pero sino may gawa? Kaya hindi umaayos ang buhay. Sinong nagloloko? Sinong hindi nag-aaral? Sinong nagpapabaya? Di ba madalas, yung dinadasal at hinihingi natin, tayo rin ang may gawa? Alam niyo po, araw-araw, ang dasal ko, maging maayos yung ating construction. No? Yan ang laman ng dasal ko. Alam niyo, ngayon, aayusin natin yung lupa natin. No? Hindi ko yun gawa.
Sino may hawak nun? Baka si Mayor, no? Makikipag-usap tayo kay Mayor. Kung maawa ang Mayor, baka i-donate. Kung hindi maawa, baka ibenta. Pwede, pero yun, wala akong hawak. Wala tayong hawak. Kaya hinihiling ko, pag-pray nyo rin po. Sana maging maayos. Pero naniniwala ko, anuman ang maging sagot, yun ang gusto ng mahal na ina. Tatanggapin ko. Hindi ko yun gawa at wala yun sa kamay ko. Pero kung ano ang ibigay, iyon ang sagot. Ang isa lang ang pangako, magiging masigasig ako. Yan ang unang disposisyon sa pagdarasal. Maging masigasig. Pangalawang disposisyon sa pagdadasal, maging mapagpakumbaba. Sabihin nyo nga po, sa Ebanghelyo, pinakita ni Jesus ang kapakumbabaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng modelo ng panalangin. Anong panalangin na yon? Ang Ama namin. Yung panalangin ng Ama namin, modelo yan ng kapakumbabaan. Dahil yung panalangin na yan ay panalangin ng isang anak sa Ama. Ibig sabihin, ang anak ay humihingi sa Ama. Ibig sabihin, walang anak na nakahihigit sa Ama. Sino dapat masunod? Ang Ama o ang anak? Ang Ama. Sa panalangin na yan, dinadasal ito araw-araw. Humihiling araw-araw. Kaya nga ang sabi natin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Dahil ikaw ay humihingi, hindi ikaw ang masusunod. Tama? Sinong masusunod? Yung amang hinihingan mo. Kaya kung ibigay man o hindi, hindi ka dapat nagtatampo. Itong panalangin ng Ama namin, panalangin ng kapakumbabaan. Dahil dito, humihingi ka ng tawad at ikaw ay natututong magpatawad. Ang hirap dasalin nito kasi sa panalangin ito, pinapakita mo na ikaw ay marunong magpatawad at ikaw ay humihingi ng tawad. Kaya kung hindi mo kaya magpatawad, hindi para sa'yo ang panalangin ito. Kala natin, no? Ganun-ganun lang ang Ama namin. Pero kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ito para sa'yo. Kasi ang taong marunong magpatawad, yun lang ang kayang dasalin ang panalangin ito. At ang buong panalangin ito ay nagpapakita ng kapakumbabaan ng isang tao. Sa panalangin natin, tayo dapat ay nagpapakumbaba. Hindi nagmamalaki. Tayo ay humihingi at hindi nag-uutos. Kaya kung ano man ang sagot ng Diyos, tanggapin natin at hindi dapat nagagalit. Sa panalangin, dapat nagpapakumbaba. Alam nyo, ang mga biro ko nga no? Sabi ko, minsan ang tao, hindi naman talaga Panginoon ang tawag sa Diyos. No? Anong tawag? Penge noon. Penge noon. Penge. Kasi wala tayong ginawa kundi humingi. Pero sa ating pagdarasal, ang tinuturo, pwedeng humingi. Pero dapat masigasig at nagpapakumbaba. Ito yung dalawang bagay na wag natin aalisin sa tuwing tayo ay mananalangin. Humiling kahit paulit-ulit. Yan ay sigasig. Pero higit sa lahat, dapat mapagpakumbaba. Amen? Amen.